Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na tao. Evidence ako mga kabibig. Para yatang may, ang tawag dito, ito na kaya ang hinihintay ng maraming KOJC members na makakalabas na sa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Jason Saba, may post siya, sabi niya, hayaan na natin sila on mainstream media reportage. Kasi iba yung pag-report ng mainstream media tungkol sa issue ngayon ni Kibuloy na na-dismiss na ang mabibigat na kaso sa Amerika. Here is the reaction of Jose Maria College Law Dean Israelito Vitorion, lead counsel of Apostol Apollo Kibuloy and other co-accused KOJC leaders. Sabi ni Israelito Vitorion, silent na lang po tayo muna. Basta ang importante, na-dismiss na ang mga seryoso masyado o mabibigat na kaso sa ibang bansa, sa USA, 'di ba? US na 'yan kumpara sa Pilipinas, 'di ba? O kung sabi nila, ay nako, hindi kami maniniwala diyan, oy, fake news 'yan. Pero ang ibinabalita nila ay yung maagang kaso at nag-plea lang kay para wala ng hassle at makalabas kaagad. Pero iba rin ang angling ng pag-report nila. So makakalabas na. Pero ang ibinalita nila ay yung pinakamagaang kaso at nag-plea lang kay para wala ng hassle at makalabas na. Kaya silent na lang, basta ang mahalaga dismiss na at nakalabas na sa kulungan, period. So nakalabas na sa kulungan, kaya silent na lang, basta ang mahalaga dismissed na at nakalabas na sa kulungan, period. So sino ang nakalabas na sa kulungan mga kabibig? Naintriga ako sa sinabi ni Torion na meron ng nakalabas sa kulungan at period. Nakalabas na nga ba si Pastor Apollo Kibuloy at yung ibang inaakusahan? Nako, may malapit na Senate hearing sa itong KOJC, mga ano daw, mga pang-aabuso ngayong October 23. O magbubukas na. Risa Hontiveros gagawin lahat para makulong si Pastor Apollo Kibuloy. Naku mga kabibig ha. Iba talaga. Pero I was puzzled by the information of Atty. Torion in his last statement. Kaya silent na lang. Basta ang mahalaga, dismiss na at nakalabas na sa kulungan. Period. The question is, sinong nakalabas sa kulungan? Bakit silent? Totoo nga bang nakalabas na sa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy? Naku po mga kabibig. So, kung totoo man yan, ay di, mas maganda. Di ba? Ang Diyos na ang kumilos, walang papala dyan. Mainstream media, bayad siguro yan hanggang matapos ang termino ni Bangag. Kaya wag umasa. Siyempre, takot baka magorgor ang network nila. Of course naman, ramdam ang mga tao ngayon, alam na nila kung ano ang mga nangyayari sa Pilipinas. Kung sinong mainstream media ang nasasabi ng totoo at kung sinong mainstream media ang bayad. Nako, eto ha, ito yung interview ni Mr. Jason sa kanyang report live kanina na kung saan tatlong mabibigat na kaso pala ang naibasura na sa US. Ito mga kabibigya, i-share ko sa inyo para may ideya din tayo. Hindi tayo puro tanga-tanga lang. Yung iba kasi, sabihin, fake news kasi tanga ka, kasi hindi mo inalam kung ano ba talaga ang totoo. So ito si Mr. Jason sa tayo mga kabibig. Malaking balita galing sa Estados Unidos, no, sa United States of America, kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kung inyo pong magugunita, ilang taon na rin ang nakaraan ng magsampa ng kaso ang Amerika, no, ang gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga state attorney laban kay Pastor Kibuloy. Bagay na siya rin pong kinopya, kung inyo pong maalaala, yung pong mga kasong iniharap dito sa Pilipinas sa Regional Trial Court ng Quezon City
at sa Pasig City ay halos verbatim po na kinopya yung complaint. At gaya po ng naunang pinost namin ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Wow. At gaya ng sabi ko kanina, magantabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasayang papawid. At ayon po rito, sa balitang ating natanggap mula sa ating mga kasamahan sa Amerika, ang korte po sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Mabibigat po ang mga kaso kung tutuusin. Ano po? Ang kaso laban kay Mr. Kibuloy at mga mabibigat din pong kaso laban sa isa pa na leader po ng KOJC na si Marisa Dueñas. Ano po? Ibinasura na rin po ito ng korte sa Amerika. Gaya po ng binanggit ko kanina, hindi po biro yung kasong mga binanggit kanina, ano, katulad ng human trafficking, forced labor, at money laundering. Ano, ang mga ibinasura po ng korte sa Amerika, matapos nga pumasok sa, ito po ha, pakinggan nyo ha, matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement, ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resource head ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa may Van Nuys sa State of California. Sa isa pong exclusive na panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa pa sa mga abogado ni Pastor Apollo C. Kibuloy. May tuturing po ito, sabi nila, na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Ito po ang pagkakasabi ni Attorney Elvis Balayan, po, legal counsel ni Pastor Kibuloy sa kasong TRT o sa na nagsasabing ganito po, ano po, napakaganda ika, no? Sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya. Kagaya po ng forced labor, asa na ba yun? Forced labor, money laundering, human trafficking. Yan po ay napakabigat na mga krimen at in a sense, sabi ni Attorney Balayan, anong tawag nito? Isa po itong legal victory. Ang nasabi pong plea bargain, mga kapatid, ano, mga kaibigan, isang plea bargain agreement sa US Attorney Office, ano, ay pinirmahan noong pa pong Lunes, no, ni Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, no. Si Attorney John Littrell, habang pinirmahan naman ito para sa panig ng Amerika ni US Attorney Gregory Stapes, no? Noong pong Martes. So, yan po ang anong tawag nito? Sequence of event, ano? Ipinapaliwanag naman ni Attorney Balayan ang naging desisyon ni Dueñas na tanggapin ang nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Sabi po ni Attorney Elvis Balayan, ano, yun po ay pinasok ni Marisa na part ng kanyang proseso sa Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay punishable sa batas ng Amerika. But of course, ano ho, mga kaibigan,
dahil nga ito nga ay punishable o pinaparusahan sa Amerika, being a crime, umamin po siya sa kanyang krimen. Ano? Itong si Marisa. Tinuran din ni Attorney Balayan na iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa batas ng Amerika. At binigyan diin na walang intensyon na manloko si Binibining Dueñas, kundi upang magpatuloy lamang yung gawain sa kanilang simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagtulong sa kapwa. Atin pong basahin pa yung mga sinabi ni Attorney Balayan, yung mga naging sistema o proseso sa Kingdom of Jesus Christ sa Amerika na kung saan nagkaroon po ng mga marriage o pagkakasal, o pag-iisang dibdib among the members ng kanilang simbahan, anong tawag nito? Tapos meron po silang special procedure, kung tawagin nila, to undergo that under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yan po naman ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas ngayon po sa kasawiang palad, ayon po sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman I'm sorry. Sandali lang po Exciting tong balitang ito Balikan natin to. Nasaan na ba ako? Yun nga, sa kasamaang palad po, ayon sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng mga batas nila. Kung kaya si Marisa naman po, out of realizing, ibig sabihin na pagtanto niya na may mali sa ginawa, kanya pong tinanggap yun. Pero at the very outset, wala daw po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila, bagkus gusto lamang niyang sumunod sa mga aral o turo ng alituntunin ng kanyang simbahan, yung Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din po ng abogado na si Attorney Balayan na hindi totoo ang kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili po itong matapat sa simbahan at ganun din kay sa spiritual leader ng KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi may mga lumalabas ng mga chismis. Kaya nag-plea bargain kasi umalis na siya. Wala pong ganon. Ang sabi ni Attorney Balayan, siya po ang legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ganon din po nung akusado. At ang pinaka-importante rito, sabi ni Attorney Balayan, na gusto naming bigyan linaw, sabi niya, si Marisa Dueñas po ay hindi tumiwalag o lumalaban sa sinuman sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagpasok sa plea bargain agreement. In fact, ang katotohanan niyan, sinusuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang wala naman pong krimen na forced labor, wala rin po yung krimen na money laundering, at wala rin pong human trafficking. Ito po yung tatlong mabibigat na kaso. Ito rin yung mga pinipilit-pilit ni Senator Risa Ontiveros na ngayon, ewan ko kung anong reaksyon ni Senator Ontiveros sa mga oras na ito. Ngayon, ang tawag nito, mula pa rin po sa statement ni Attorney Balayan, sabi niya, tinatanong kasi ng mga kumusta na si Miss Dueñas. Sabi niya, she remains to be a loyal servant and a full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman ay hindi siya tumalikod sa mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy or sino man sa mga kasamahan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Ginoong Balayan, ang ginawang hakbang ni Binibining Dueñas ay hindi po nakakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap
ng iba pang akusadong KOJC leader doon po sa Amerika. Meron pa ho kasi mga iba't ibang maliliit na kaso na lang doon. Ano? Pero itong mabibigat na kasong forced labor, human trafficking, money laundering, ito na po yung sinasabing dismiss na. Ano po. Sabi nga ni Atty. Balayan, we have to remember, no? Lagi nating dapat sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. It does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado sa mga charges na yon, lalong-lalo na po kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon, base po sa huling mensahe naman ni Ginoong Balayan, wag daw hayaang magpakalat ng mga fake news o mga maling impormasyon o mangintriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Quiboloy na nananatiling inosente naman, no? Sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Kasi ang kinasuhan mo yung si Dueñas eh. Ngayon dito sa Pilipinas ka, sinasalsal naman yung mga balita over the last couple of years. Ang dinidiin ito si Pastor Quiboloy hanggang sa Philippine Senate. Ano? Ngayon, sabi niya, malayo naman sa logic kung komo may nagkaroon ng kaso si Marisa, doon i-relate mo kay Pastor. Maliban na lamang kung gumawa ka ng fake news o intriga. May mga sariling inaharap na kaso dito si Pastor at yun ay kanyang kasamang akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence prevails until you are proven guilty beyond reasonable doubt. Huwag po nating babaliktarin o bibigyan ng maling interpretasyon ng batas, lalong-lalo na po sa konstitusyon natin dito sa Pilipinas. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Binibining Dueñas. Ayon po sa kalatas ng KOJC, kinikilala nila na naging katapatan at sinseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong sa mga gawain, mananatili pa rin mangingibabaw siyempre ang turo ng Biblia, kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman po, ayon sa KOJC, patuloy silang sumusunod, tumatalima sa mga proseso ng sa buong tiwala na ipinapaubaya ang lahat ng kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. So yan ho itong mga official announcement mula sa KOJC, mula sa kay Marisa Dueñas. Sorry. Pagka-pass by your bedtime talagang medyo inuubo-ubo ka na, no? Tsaka mainit, so sobrang init dito sa Davao ngayon. Simula pa kaninang hapon, ano? And of course, we would like to thank si Attorney Elvis Balayan, ano, for providing us itong kanyang mensahe na pinarating po sa inyong lingkod ngayong gabi para maibahagi naman natin sa mga manunood at mga taga-subaybay, hindi lang ho ng Kingdom of Jesus Christ, kundi the public in general, ano. So, yung pong mga sinasabing doon nga, di ba, sumikat pa nga yung katagang fugitive from justice. Wala akong fugitive from justice sapagkat sa totoo lang, yung mga kwento-kwento, may standing warranty ka sa Amerika, wala namang extradition na hinihingi. Ngayon siguro magiging malinaw na ang lahat, ano. Ngayon hindi ko natin pag-uusapan yung merito ng mga kasong nakasampa dito sa Pilipinas.
sapagkat yan po ay trabaho na ng korte at ng mga abogado, ng mga prosecutors. But sabi ko nga, nung nakita ko yung complaint sheet, no, yung papeles na isinampa sa korte dito sa Pasig Regional Trial Court at saka dito sa Quezon City Regional Trial Court, it is practically a copy-paste, no? Kung ano yung sinampang kaso sa Amerika na pinag-uusapan nga natin ngayon na ibinasura na ng korte sa California, sa Amerika, practically yun din po. Ngayon, hindi natin alam kung paano ito titingnan ng mga huwes, ng mga prosecutor. Babantayan ho natin yan. Titingnan natin whether, tawag nito, So yun na nga mga kabibig ang explanation ni Mr. J. Sonsa, and kaya nga I am so marami ang delightful. Wow, very delightful. Marami po excited sa kung ano pa ang mangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy. So maghintay-hintay lang po tayo, and I'm sure na marami pa rin ang gustong mag-abang sa kung ano, kung makakulong ba si Pastor Apollo Kibuloy, kung sino haharang sa hindi pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy, kasi gustong maraming makaharang-harang. So maghintay tayo sa mga latest trending news na ating pag-uusapan kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Comment below kung if you are so happy, pasensya na kabibig, if you are so happy na si Pastor Apollo Kibuloy ay, sabi nila, nakalaya na daw. Alak! Comment below kung bubutuhan niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy. Nako. Bye everyone. See you next time. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Ang daming latest trending news ngayon. So, dapat hindi tayo hindi tayo maaway, ha? Dapat kita'y unang manglibak-libak with evidence. Bye, everyone. See you next time.